Okay, pag-usapan natin ang isang labanan sa isang maliit na isla dito sa Pilipinas. Bakit nga ba? Kasi itong pangyayaring to na madalas nating iniisip na simpleng kwento lang ng pagkakatalo ay may mga epekto pala na, wow, bumago sa takbo ng buong mundo. Ang labanan sa Mactan. Sa totoo lang, para sa marami, parang footnote lang yan sa history books, di ba? Isang pangalan lang. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na yung isang sagupaan na yon, yun mismo ang nagpapabago sa mapa, nagpatigil sa isang buong imperyo at humubog sa kinabukasan nating lahat? So ihimayin natin tong mga epekto na to. Parang alon na nagsimula sa isang maliit na baybayin, pero lumaki ng lumaki. Okay, so April 27, 1521. Ito yung kwentong alam nating lahat. Araw na namatay si Ferdinand Magellan. Dito na madalas nagtatapos yung kwento, di ba? Nilalagyan na lang tuldok. Pero ang totoo, doon pala nagsisimula ang lahat. Kasi yung isang tagumpay na yun, grabe. Nagpalaya yon sa buong rehiyon for 40 years, binago ang mga ruta ng kalakalan at sinira yung imahe ng di matatalong Europa. Unahin natin yung unang malaking epekto, ang biglaang pagbagsak ng isa sa pinakaambisyosong misyon sa kasaysayan. Para maintindihan natin kung gaano kalaki yung nakataya dito, isipin nyo yung space race noong 20th century. Ganon kaimportante yung ekspedisyon ni Magellan. Hindi lang to simpleng paglalayag ha. Ito ay isang pambansang misyon para makontrol yung pinakamayamang industriya noon sa buong mundo, ang spices. Alam nyo ba, mas mahal pa sa ginto ang mga yan noon. So, malinaw ang goal nila, humanap ng bagong ruta papunta sa Spice Islands para sila na ang magdomina sa kalakalan na yon. Pero dahil sa nangyari sa Mactan, ano ang resulta? Isang malaking kabiguan. Mission failed. Kaya hindi lang isang tao ang natalo dito, okay? Ang pinahinto talaga ni Lapu-Lapu ay yung buong makinarya ng ambisyon ng Espanya. At yung balita ng pagkatalo na to, nako, marang lindol yan. Ang sentro ay sa Mactan, pero yung yumanig hanggang sa palasyo ng hari ng Espanya. At yung lindol na yun, may kasunod na alon. Isang psychological effect na gumulat sa buong mundo. Isipin nyo ha, ito yung panahon na may alamat na parang di matatalo ang mga Europeo dahil sa bakal at baril nila. Ang Mactan? Ito ang unang malinaw na patunay na yung alamat na yon, alamat lang pala talaga. Isang mito. Kasi tingnan nyo, sa isang banda, andyan ang mga Espanyol. May mga bakal na baluti, espada, mga barel. Sa kabila naman, ang mga mandirigma ni Lapu-Lapu. Ano ang sandata nila? Kaalaman. Kaalaman sa lugar. Alam nila kung saan mababaw yung tubig, kung saan matatalas yung mga bato sa ilalim. Ginamit nila yung kalikasan bilang kakampi. At sa araw na yon, malinaw na tinalo ng diskarte ang teknolohiya. At yung mensaheng yan, kumalat. Para sa ibang mananakop, naging babala yan na, uy, hindi pala to basta-basta. Para naman sa ibang mga katutubong kaharian sa rehiyon, naging inspirasyon. Isang patunay na, teka, posible palang lumaban, posible palang manalo. Okay, so ngayon, punta naman tayo sa marahil pinakadirektang resulta ng laban na to, ang tinatawag na 40-year shield o yung 40 taong kalasag. 40 taon. Gaano katagal yon? Well, mula sa pagkatalo ni Magellan noong 1521, hindi na muling nakabalik ang Espanya para manakop hanggang 1565. Grabe yon! Halos 2 henerasyon ng kalayaan. Para sa maraming tao noon, isang buong buhay na yon. Pero ano nga bang nangyari sa loob ng 40 years na yon? Hindi lang yan basta paghihintaya. Ito ay panahon ng patuloy na pagyabong. Ang mga kaharian tulad ng Butuan at Cebu, tuloy-tuloy yung masiglang kalakalan nila sa China, sa Siam, sa Borneo. Yung mga sistema natin ng pagsulat tulad ng baybayin, ginagamit pa rin. Ang mga lokal na sining, paniniwala, social structures, lahat yan lumago ng walang dayuhang kontrol. So yung 40 years na yon, parang bintana yan sa kung ano talagang Pilipinas noon. Isang buhay na buhay at konektadong kapuluan. At heto na yung huling alon, yung pinakamalawak sa lahat, na hindi lang Pilipinas ang binago, kundi yung mismong mapa ng buong mundo. Kasi dahil sa nangyari sa Mactan, biglang naging isang malaking question mark ang Pacific Ocean para sa Europa. Napatunayan na yung ruta ni Magellan ay sobrang delikado at magastos. Dahil dito, napilitan ng Espanya at Portugal na, okay, rethink atin yung strategy. For decades, yung karagatan naging lugar na iniiwasan, imbes na daan papunta sa yaman. Kaya sa huli,
Ang ganda ng paglalarawan na to. Sa pagtatanggol ni Lapu-Lapu sa maliit niyang komunidad, hindi niya alam na binabantayan na pala niya ang mismong tarangkahan papasok sa Pasipiko. Naging isa siyang di inaasahang bantay na, nagpabago sa takbo ng kasaysayan ng mundo. Kaya iiwanan ko kayo sa tanong na ito. Pag nilayan ninyo, paano kung nagtagumpay si Magellan sa Mactan? Ano kaya ang itsura ng Pilipinas ngayon o kahit ng buong Asya kung nagsimula ang kolonisasyon 40 years earlier? Isang bagay na sulit pag-isipan, di ba? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.